Aralin po natin ang Psalms 46. Yung nakaraan po na topic po natin na binigyan po tayo ng 3 punto na isinasaalang-alang natin sa ating mga buhay. Sa first Sunday po, hindi ko na-state, I lead a prayer life, meditate in God's Word, perspective of eternity. At nung last week naman, reason to rejoice, ni Chaplain Kevin, reject false confidence and false Christ, and embrace true opportunity and true endurance. So, ang Psalms ay compilation of songs or praising God na isinulat ng 1,000 taon na mula po nung panahon ni Moses. Alam nyo ba ng ating Diyos, ang Diyos ng musika? Tignan natin po sa Psalms 150 verse 5 kung mayroon po kayong dalang Bible. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng kompyang, sa lakas ng tugtog siya ay papurihan. Kaya when we feel of the Holy Spirit and we full of joy, we can sing to our Lord. Sabi po sa Ephesians chapter 5 verse 18 to 19, huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niya ng inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng espiritu. Sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng salmo, mga himno at mga awiting spiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Kaya sabi po ni Apostol Pablo dito na dapat po tayo ay magpuri at sama-sama nating pasalamatan ng ating Panginoon. Tulad po ngayon, sa panahon po natin, malapit na pong matapos ang 2022 mula nung nagkaroon po ng COVID sa ating mga buhay. Kapag dumarating na ang mga sakuna sa ating buhay, sa ating panahon ngayon, malapit na rin na hindi na natin kung ano ang mga darating pa na mga problema o suliranin sa ating buhay. Makakaawit pa kaya tayo sa ating Panginoon kung lahat ng ito ay ating mga nararanasan. Tulad po nung mga COVID, lindol, pagbagsak ng ekonomiya, nuclear attack, or yung si Judith at Juna, alam niyo po ba yun? Judith ng kuryente. Judith ng kuryente. Mga ganon mga problema po natin sa buhay mga. So bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin muna. Salamat po Panginoon dahil mayroon kaming katiyakan na mula sa inyo, na hindi mo kami iwan, hihiwalayan. Pawiin ninyo ang aming takot na aming nararanasan sa mundong ito. Mawalan, mapabayaan sa aming mahal at nagmamahal. Puspusin ninyo kami ng inyong banal na espiritu upang maunawaan namin ang lalim, taas at ang lawak ng kapangyarihan ng iyong pag-ibig. Forgive us, Father, in all our iniquities. Cleanse us. Clean our body, mind, and thoughts, our spirit. So may we see the glimpse of you. Father, reveal yourself to us. Use me as your servant, as your instrument. Lift up yourself, O God, and heal your people from fear and loneliness. We thank you and praise you. Speak to us simply and powerfully. In the name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. So, ang Psalms 46 po ay nahati po sa tatlong bahagi. Ang Diyos ang kanlungan laban sa nagagalit na kalikasan, ang Diyos ang mapagkukunan laban sa galit ng mga bansa, at ang Diyos ang namumuno sa mga rebelde sa lupa. So, ayon po kay A.W. Tozer, what comes to our minds when we think about God, that is the most important thing about us. So ano ang pumapasok sa ating isipan kapag iniisip natin ang tungkol sa Diyos? Iyon daw po ang pinakamahalagang bagay sa atin. Bakit po kaya? Dahil po kapag hindi natin naiisip ng maayos ang ating Diyos, it will affect our emotions. Makakaapekto rin po ito sa ating mga behavior or pag-uugali. Ang kaalaman kung sino
ang Diyos ang pundasyon ng ating buhay Kristiyano. Kailangan natin itong makilala. Dahil kung hindi, paano po tayo magkakaroon po ng pagtitiwala sa ating Panginoon? Paano po tayo magiging still? How we can stop fighting and how can we stop struggling? So napakahalaga po na dapat po ang ating Panginoon ay kilalanin po sa ating mga buhay. Sa panahon po natin ngayon, sa ating mga social media na ginagamit, napapaalalahanan din po ba natin or naibabahagi din po ba natin sa ating mga magulang, mga anak? Kumusta na po ang ating mga relationship sa ating pong mga kamag-anak? So, yun po daw po yung isa pinaka-importante sa ating panahon ngayon. So, mag-proceed po tayo sa Psalms 46. To the leader of the Korahites, according to Alamot song, sabi po niya dyan. Ang ibig pong sabihin ng the sons of Korah, sila yung mga nakatalaga na mga awit. Sila po yung mga young ladies or yung tinatawag natin ngayon kung kumakanta po tayo, yung high pitch na soprano one. At yung Alamot naman, yung si Korah pala po ay yung mga nakatalaga. Yung mga nakatalaga na mga Levites na kumakanta po, sila po yung sa temple po ng panahon nila Moses. At yung sa Alamot, yun po yung sinasabi ko na high pitch or soprano. At ano naman po ang ibig sabihin? Kung mapapansin po natin, mga kapatid, dun po sa bawat talata po, mayroon po siyang sela. Na ang ibig pong sabihin yan ay yung rest, pause, or ayan po, pahinga. So, sabi po niyan, sa sorry po. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. So kapag naiisip po natin yung salitang refuge and strength, sa Pilipinas po, hindi naman po natin karaniwang ginagamit yung refuge, di ba? Pero makikita po natin yan mamaya. So kapag binasa natin ito ay tungkol sa kaalaman kung sino ang Diyos. Kaya sinasabi po ng salmista na ang ating Panginoon ay siyang ating kanlungan at kalakasan. Tayo naman po ngayon, kapag naisip po natin yung kalakasan at kanlungan, ito ay isinulat upang harapin natin. Tulad po ng sinabi natin kanina, nabanggit natin kanina, yung mga problema ng mga nararanasan po natin sa ating mga buhay. So ano pa kaya yung maaring maging mapangwasak kaysa dapat nating baguhin? Or ito po yung sinasabi niya, Therefore, we will not fear, though the earth should change, though the mountains shake in the heart of the sea, though its waters roar and foam, though the mountains tremble with its tumult. Sela. So, ibig pong sabihin, kapag alam po natin ang ating kalakasan pala at kanlungan ay ang ating Panginoon, so ang sinasabi niyo po is, therefore, we will not fear. So, hindi po tayo matatakot kung ang ating mga puso, ang ating mga buhay ay nakikita or nakaangkla po sa ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya, let go and let God. Still, understand, still, cease striving. Be rested. Let go and let God. Stop fighting and surrender. So kapag yung ating pinapanalangin po sa ating mga buhay ay hindi po natugunan agad or hindi po na-answer ayon po sa ating kagustuhan. Parang po kasi minsan parang gusto natin instant agad po yung sagot. Kaya pong sinasabi po, we need to think. Kailangan po natin na unawain po yung mga bagay-bagay nating mga ginagawa sa buhay. Tulad po ng sinabi po nung first Sunday po ba, di ba? Kailangan po natin mag-meditate through prayers sa salita po ng ating Panginoon. So, mga kapatid, saan tayo tumatakbo kapag nararanasan natin ang mga problema o banisa tayo or kung sino ang mag-protect sa atin? Kasi yung mga karamihan, ang mga tao tumatakbo po minsan or ang kanilang buhay ay sa kanilang kayamanan,
sa kakayahan, sa talino, sa mga relasyon, or sa mga kaibigan. Laging last resort natin ang Panginoon. Kaya, mabuti naman lahat ng ito, pero hindi po sapat. Kasi, ayan po. Ano pa po ba ang hindi natin magagawa yan kung ang ating kalakasan pala ay ang ating Panginoong Jesus? Dahil si Lord ang ating kanlungan at kalakasan, ang ating Panginoon ay on time. Eksakto kapag kailangan natin ang kanyang tulong. Sabi po niyo dyan, a very present help in trouble. So ano po bang ibig sabihin nito? Hindi na natin kailangan lumabas para hanapin si Lord. Siya ay nasa atin na. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 6:19, hindi ba ninyo alam na ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo? Nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo. So nandito lang po siya, kasama po natin. A prayer away or within